oras din payapa ang biyahe namin. Hanggang sa makakating kami ng Santa Rita Tulay, dito na nagsimula ang problema. As of 5:54 ng hapon, paggabi na, dito kami sa may Maharlika Highway. Bumilit lang kami, bumili sa malaking problema. Nagkaroon ng problema. Yung susi nilakbay hindi matanggal. Gabi pa naman. Ngayon ko lang na hindi matanggal yung susi. Sa mga oras na to, nagpasya na kami dumiretso. Mahirap na rin kasi abutan ng dilim sa hindi namin alam na lugar. At lalo na may problema si Lakbay. Habang bumibiyahe kami, tumutulong ang dalawa kong anak na magmasid at maghanap ng motoshop o autoshop na mag-aayos ng problema ng susian ni Lakbay. Hindi na rin namin namamalaya na palabas na rin pala kami ng Samar. At papasok na rin kami ng Leyte. Pag-uwi na lang natin hindi tayo makakapag pala dito, makakapagpa-picture gawa ng tawag, nire-repair nila yung San Juanico kabilang daan. Naka one way lang siya ngayon. Yung rehabilitation na ginagawa nila pala. Sayang di tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapagpa-picture dito sa unahan ng San Juanico Bridge dahil inabutan tayo ng mismo ng pagpapagawa at pag-rehabilitation ng San Juanico. Marami ngayon umuwi ng papuntang Leyte ngayon. Yung sasakyan ngayon. Ganda kasi kwento nito. Paano nabuo tong San Juanico. Ito isa sa mga famous na bridge talaga sa Pilipinas. Ang San Juanico dahil tinatawag na Love Bridge. Siguro naman hindi naman sa inyo na about sa kwento nito na naitayo tong San Juanico Bridge. Tinayo to na dating Pangulo Ferdinand Marcos. Dahil dating first lady natin na si Imelda Marcos is taga Leyte at si dating Pangulong Ferdinand Marcos is taga Norte. Paano nga ba siya makakatawid dito kung wala to noon? Dahil ang ginagawa dati dito talaga, kwento ng mga taga sa amin is talaga bago ka makatawid ng kabila ng Leyte, kailangan mo magbangka. Isipan natin ng dating Pangulo na para every
na tumawid ng Leyte kung saan nakatira si dating First Lady Imelda Marcos. Kaya magandang kwento nito. Kaya naitayo ang isang Juanico Bridge dahil sa pagmamahal. Yung pagkakaroon ng loyalty saka yung courage niya na mapunta ng kanyang minamahal. Patayo siya ng tulay. Dahil presidente na rin siya noon, pinagawa niya to. Galing, di ba? Ganun nagagawa ng pag-ibig. Nakamakin na lahat. Mababa na tayo ng San Juanico Bridge, kung saan pinanganak ang aking mga magulang dito sa Leyte. Siguro kung nabubuhay nanay ko, matutuwa siya nito dahil nakaya kong umuwi na may sasakyan na. Dati umuwi naman ako dito. Dahil yung ano nila, Arco, na papasok na ng Tacloban City. Matutuwa siguro nanay ko nun kasi nakaya ko nang umuwi na may sasakyan na ako na nakauwi kami dito. Dahil nung umuwi ako ay bus lang nun, panahon na yung first year high school ako nun. Kahit daran lang ng ng panganay ko. Nung lakas loob ako umuwi, nagbakasyon ako dun. Ilang taon na rin yun, halos siguro 27 years na huli kong uwi dito. Diba? Lakas ng loob, no? Ganun ang kalakas ang loob ko nung panahon na kabataan ko. Kaya kong bumiyahe mag-isa. Kaya sasakay lang ako sa bus. Head southeast, then make a U-turn. Sasakay lang ako ng bus, bibili ng ticket. Wala na ko nun, inatid lang ako ng nanay ko sa Cubao nun eh. Tapos guide lang ako nun. Tatawagan ko yung mga kapatid ng nanay ko. Para Head southeast, kung then nasaan make a ako. U-turn. habang may signal pa, maghanap kami ng pwedeng maring stopoveran muna at magsi-share location muna tayo kay commander at saka matawag dun, tatawagan ko yung sa pinaka kaibigan natin na makakatulong sa
problema natin about sa susi. Kasi hindi tayo pwede mag-stay dito. Hindi tayo pwede kumuha ng matutuluyan. Then hindi matatanggal yung susi. Kailan kung kailan nandito na kami, saka pa nagkaroon ng problema. Aroy, ako muna hanap na para matikitan tayo dito kung saan lang tayo magpapark dito. Tacloban City to, hindi pwede bara-bara tayo park lang kung saan. 6:55 sa mga oras na to. Di pa rin ako pinapasukan ng signal. Hirap pa rin ako makakuha ng network signal dito. Kaya nagbabaka sakali kami na makahanap pa ng auto shop na mapapag-ayusan ni Lakbay. Dahil hindi natin kabisado tong Tacloban City, mas pinasya ko na lang na dumiretso muna habang naghahanap ng signal. Gustuhin ko mapakainin muna ang mga anak ko sa isang fast food. Kaso problema, hindi namin maiwan-iwanan ng sasakyan. Isa pa nagpapalala ng problema, wala akong network signal. Kaya wala rin ako contact sa isang kaibigan natin na makakatulong sa problema na to. Mula sa lugar na to, dito tayo nagkaroon ng signal. Dito ako nagkaroon ng pagkakataon na tawagan natin ang isang nating kaibigan na makakatulong sa problema natin. Finally. Asan ka na ba? Ay, nagmamaneho ka rin ba? Naabala pa kita. Naabala pa kita. Pasensya ka na. Traffic naman eh. Nakakapinsit mo eh. Ilang, hanapin mo lang dyan. Pag nakagarahin ka sa gilid, o kaya nakapag-garap. Hanapin mo muna yan. Huwag mo pa. Baka maglaro. Alam mo ba, balak ko kasi maghanap ng mekaniko dito sa Tacloban. Eh sabi ko, baka simple lang to kay Ramil. Alam ko simple lang naman sa'yo to eh. Meron yan. Nandiyan lang yan sa may susian. Sa may susian? Babaklasin ko ba to? Babaklasin ko? Babaklasin ko? Kaya hanapin mo muna, huwag mo muna baklasin. Hindi, hanapin mo lang muna. So pinipindot lang yan. Nakagarahin ka naman. Oo. Tumakbo ka muna ng tumakbo. So, alat ka lang ng safe na makmaradaha para safe yung safe kayo lahat. Hindi, Gasolinahan to. dito ako sa gasolinahan eh. Diyan ka ngayon? Oo. Dahil magsisi-CR din naman. Hanapin ko lang muna. Dahil magsisi-CR din yung mga anak ko. At sabi na, sinapin lang yan sa buong steering column. Sige, Pinipindot lang yan. tatawagan uli kita, pre ha. Tatawag uli ako sa'yo. Saglit lang. Sige. Salamat ha. Yung mga kabiyeros, natawagan natin sa mga kaibigan natin, si Ramil Torres. Dati ko katrabaho sa City Hall. Siya yung nakakatulong pag mga ganito may problema si Lakbay. Dito muna tayo sa gasolinahan. Dahil tinuro nga niya kung paano yung gagawin. Gagawin muna natin. Hello. Ito na, nakuha ko na yung susi. Okay na. Nakuha ko na yung susi. Natulak mo yung, nakapawa ba yung susian? Yung pinaka-ignition? Oo. Nakapa ako. May tinulak ang plastic, di ba? Oo, may tinulak akong plastic. Nakuha ko na yung nakuha. Ngayon, kaya nagkakit na dyan, naputol yung tali yan. Ngayon, kung wag mo muna ibalik yung takip. Ngayon, kung makakuha ka ng palali at makakuha ka ng screw, talian mo yun kahit strap lang. Kasi uulit at uulit yan. Kailangan yung nakatali, kailangan yung nakataas, hindi nakababa. Maglalak kasi yan. Ibig sabihin mag-uulit-ulit to.
i-fix mo na, tali mo na yun. Kasi, di ba, ano yan, right hand drive? May kable kasi yan. Oo. Ikaw mo nilipat yung manibela niyan, hindi na nila na ibalik. Hindi na kaya. I-fix mo lang naman yan, wala problema. I-strap mo na lang. I-stop ko na lang. Pag ano na lang, pagbalik ko ng Maynila, at least, ganun lang gagawin ko ng gagawin. Anytime na malaki yung ano, yung susi. Hindi, pagka naitali mo na yan ng strap, hindi na yan ulit. Basta nakataas lang yung plastic. Oo. Kahit anong panali. Parang ano siya eh. Ikapit mo lang siya doon sa katawan na ignition. Oo nga, parang naputol siya ano. Parang naputol siya pre, parang mayroon akong nahawak na parang plastic. Okay. Kanina lang to. Hindi nga ako makababa dahil gawa nga nung ano ba tawag dun? Gawa ng Wala ba alambre? Pero kahit ano, nataas ang lugar. wala pa, pero bukas baka gawan ko ng paraan. Dahil okay naman na to kung pag ganun mangyari. I-fix mo lang yun. Oo. Itulog mo lang ulit yung plastic para mabulok ko. Ngayon kung umaga na, mabibila ka kahit sa motor shop ng strap, wire, Oo. ito puti na parang suturan. Oo. Tapos, i-pali mo lang. Para nakafix na siya nakatahan. Ngayon pag naputol ulit, huwag lalak-slik yan. Yun lang din ang problema niyan. Okay. At least ganun lang gagawin ko ng gagawin. At least ganun lang yung gagawin. Ganun lang gagawin ko. Pag Hanggat hindi mo siya na-fix ng nakataas, eh, kapag bubunutin mo yung susi, tutulak mo yung plastic na yan. Oo nga. Ngayon, kung bukas na umaga, makakakuha ka ng parali, iyakap mo lang siya yung nakataas. Okay, yun. Wala kasi ako signal kanina. Kasi yung plastic na natali, Oo nga, parang meron siyang ano. Parang may tali siya kanina na natanggal. ano yan, sa wire strap. Alam mo yung ginagamit natin sa motor, yung parang sindoro na plastic? Oo, yun. Parang ganun nga, nahawakan ko nga. Ayun, naputol lang yan. Ngayon, gawin mo ulit. Itali mo lang ulit siya. Okay. Para kung gusto mo naman matibay, alambre mo na lang. Okay. Para hindi na siya mapuputol. Oh. At least na ano na. At least na ano na ako. Iyakap mo siya. At least na ano na ako. Nakataas kasi yan. Pag bumaba kasi yan, maglalak ulit. At least solve problem na ako. Thank you pre ha. Thank you pre. Alam mo ba sa ano pa lang ako sa Samar pa lang wala na ako signal kaya di kita rin matawag-tawagan. Dito lang ako nagka-signal sa may Tacloban na. Kaya hindi ako makabababa rin. Oo. Okay din yan na minsan talaga nagkakaroon ng aberya para pagdating lang umulot ulit, alam mo na yung problema. Ayun. Oo nga. Thank you pre. Nabibigyan mo ako ng mga idea. Okay na. Okay na. Pagulot-ulot na susunod. Gagawan ko kaagad to ng para Huwag mo na ibalik yung takip. Kasi kung magsususi at pababa, ipinutin mo lang ulit yung puti na yun. Para mabunot na yung susi. Okay. Hindi ko iba. Kung kinabukasan ka sa umaga, Oo. Hindi ko muna siya ibabalik. gusto mo i-try. Gusto mo i-try mo. Ayok. Masiguro ka. Ay, hindi. Kaya nyo, ulit-ulitin mo. Wag na. Kung ganito na lang rin, okay lang na to. Pag hindi mo tinataas, hindi mo mabugot. Oo. At least na ano mo ako, nabigyan mo naman ako ng idea na. Oo nga eh. Itaas mo yung plastic na yun, pinaka-lever sa ilalim, Oo. mahuhugot mo yan. Oo. Sige, ano gawin ko ng umaga ko gagawin to bago kami umalis para makasure ako. Oo. Ano,
stop ka na lang para matutibay para hindi na mapuputol. Okay. Alam mo yung sasya lang sa butas niya, tapos iyakap mo na dyan. Okay. Ipulot mo na, pulutot mo na. Basta, Kasi hindi naman na yung gagamitin. Basta- Para isang slide, may pindutan pa. basta ang gagawin ko, ibalik ko lang yung parang takip niya. Ikaw, pwede nyo hindi rin kasi gagawin mo pa yan bukas eh. Okay. Hindi ka na bababa. Ako na ibalik, pag na-fix mo na yung plastic na pinapagawa ko sa'yo para wala ka nang Oh, hindi sige. ka pahirapan. Pero pag hindi ko to ginawa, lagi ko itong dudukutin na dudukutin. Bukas gagawin mo, magpapaklas ka na ng... Wala kasi akong tools eh. Niwanan ko kasi tools ko kaya ayoko mo muna magbaklas eh. Yun, nawala na. Nawala na si Paring Ramil. At least na ano na tayo, na-resolve na tayo mga kabiyeros. Nawala na ata siya ng signal. Dahil bumibiyahe siya at na-istorbo natin. At least nakatulong na. Natatanggal na yung susi. Okay na. Oh. Di katulad kanina. Di katulad kanina is ano talaga. Tulad ng sinabi ko kanina sa summer pa kami, hindi ko matanggal-tanggal. Hindi ako makababa. Yung anak ko lang bumibili. Maraming salamat. Sana makabawi ako. Di pa ayaw mo magpabawi eh. Nagakta kang pawis ko doon. Kasi sa summer kasi kanina mga kaberos. Wala talaga kami signal. Wala kami signal talaga kanina. Kaya hindi ko siya matawag-tawagan, wala akong contact. Eh, alam ko siya naman ng unang makakatulong sa akin sa mga ganung bagay. Never ako na tinanggihan yan. Kahit wala na ako sa sitio, nandun pa rin yan. Kasuporta pa rin, pagkaibigan, kaibigan talaga yan. So, nakamasabi yan. Sa mga hindi lang naman kaibigan na maasahan mo lang dahil kaibigan mo hindi. Kahit sabi nga niya, bigyan mo lang raw siya ng pahalaga. Huwag mo lang siyang alam mo yun, huwag mo lang siyang gawa ng mali. Kaya iiwan yan. Kaya maraming kaibigan yan. Natay-tahimik lang yan. Mukha lang marami ng mga sinasabi ng ibang tao kasi hindi naman siya kilala maigi. Pero sa akin, kahit na ilang taon ko lang naman kami nagkasama doon. Dahil ilang taon lang rin naman bago ako umalis doon. Nabuo naman na solid na kaibigan. Thank you ulit. Sana makaabot sa itong video na to. Okay, problem solved. Ngayon naman, napan na tayo ng matutuluyan at ano mapagpahinga. Dito na matatapos ang day. Ang biyaheng to. At nandito na tayo sa Tacloban. Touchdown na. Maraming salamat mga kabiyeros sa biyaheng ginawa natin, sa panonood. At naway na-enjoy nyo yung biyahe natin. Uli, maraming salamat. At God bless. Masyadong malalim na ang gabi. Kailangan na namin makahanap ng matutuluyan at makakainan. Hindi naman kami mahirapan maghanap ng matutuluyan at makakainan. Dahil sa palibot ng Tacloban City, marami ditong hotel na maaari namin tulugan magdamag. Baka sa mga bata yung pagod at haba ng biyahe na ginawa namin. Nagpasya akong bumiyahe mag-isa. Iniwanan ko mga anak ko sa tinuluyan naming hotel. Nakiusap ako sa mga staff at sa gwardiya na iiwan ko muna mga anak ko sa kanilang pangangalaga dahil meron akong importanteng kikitain at pupuntahan sa bandang Libertad dito sa Leyte. Nagpasya na rin kasi akong iwanan sila at hindi isama dahil alam ko pagod na rin ang mga bata. Kaya madaling araw ko bumiyahe at pumunta ng Libertad para kitain ang importanteng tao sa buhay ko. Isa na rin yun sa mga dahilan bakit tayo bumiyahe na Leyte. Hindi lang dahil tinetest natin si Lakbay, kundi hanapin ang sarili ko at buuin
sa taong magkukumpleto ng pagkatao ko. Day by day we push away, never stop, we find our way. Move so fast, we make it last. Chasing time, it's running past. We race the sun, no time to stray. Burning bright, we light the day. Through the fire, come what may. Keep the rhythm all the way. Clocks tick loud, the world won't wait. Every step decides our fate. Hearts on fire, no room for doubt. In this race, we're breaking out. We race the sun, no time to stray. Burning bright, we light the day. Through the fire, come what may. Keep the rhythm all the way. Feet hit the ground, the pulse is strong, chasing the echoes all along. No looking back, no turning round. The thrill of life is what we found. We race the sun, no time to stray. Burning bright, we light the day. Through the fire, come what may. Keep the rhythm all the way. Isa na naman biyahe na unlock natin, mga kabiyeros. Isang biyahe na sinubukan ng kakayahan ng isang minivan at kakayahan ko na mapuntahan ang Visayas. Halos lahat ng plano natin natupad at natuloy. Wala tayong nasayang na biyahe, wala tayong nasayang na opportunity na puntahan ito at lahat nag-success. Sa ginawa nating biyahe, sinubukan ang katatagan ng isip at emosyon ko na mapuntahan ang isang lugar na pinapangarap kong puntahan, itong Leyte province. Bago ko iwanan ang probinsyang to, ang sabi ko sa sarili ko, babalikan kita muli. Sa pagbalik ko, mas kompleto na kami at mas mahaba pa ang oras na mag-stay kami sa lugar na to. Masaya ako, nahanap ko ang pakay ko dito. Nahanap ko yung tao na napaka-importante sa buhay ko. At least, wala na akong problema, wala na akong iniisip, wala na mga katanungan na bumabagabag sa akin habang tumatanda ako. Ngayon, kompleto na. Payapa na ang buhay ko, payapa na ang isip ko. Mamumuhay na ako ng tahimik. At nasagot na ang mga katanungan na dating bumabagabag sa isip ko. The world won't wait. Every step decides our fate. Hearts on fire, no room for doubt. In this race, we're breaking out. We race the sun, no time to stray. Burning bright, we light the day. Through the fire, come what may. Keep the rhythm all the way. Feet hit the ground, the pulse
Bago namin lisanin ang Tacloban City, meron ako nakausap na isang matanda na nagtitinda ng sorbete sa may Palo Leyte. Sabi niya sa akin, hanggat maaari bumiyahin kami ng maaga dahil may paparating na hindi magandang bisita na lalapag sa buong Kabisayaan. Bago pa mag-landfall ang bagyong Tino, hinahagupit na nito ng malalakas na hangin at ulan ang ilang bahagi ng Visayas. Posible maging super bagyo ang binabantayan ngayong severe tropical storm Tino. Senyales ng taglay nitong lakas at dami ng ulan na bumabalot sa malaking bahagi ng Mindanao at Visayas.